Yung sa huling video po natin ay nagkaroon tayo ng problema sa ating mga alagang sisiw na pinakawalan yung mga ganito kalaki dahil po sa hindi nila pagsilong o pagtulog sa may pasilungan. Mamayang gabi sasanayin po natin sila, ilalagay po natin sila sa tamang patulugan talaga. Sisiguraduhin po natin na doon sila matutulog para sa ganon kung umulan man ay mapoprotektahan po sila, hindi po sila magkakasakit o hindi po sila mababasa gaya po na nangyari last time na napatayan tayo ng nasa 6 ata, hindi ako nagkakamali. Sayang naman pag napatayan tayo, at lalo na ngayon na hindi natin alam, pabago-bago yung panahon talaga. At kung titingnan nyo naman po mamayang gabi baka uulan na naman. Napakapangit po ng panahon, hindi natin matansya. Ang init kaninang umaga pero ngayon may pakunting pag-ulan. So sisiguraduhin natin na doon sila matutulog, ilalagay po natin sila sa tamang patulugan para doon na talaga sila hanggang sa lumaki po yung ating mga alagang sisiw na pakawala. Yung iba nandun nakakain, kumakain sa pabahay. May pabahay po natin na manukan. At nag-update din po tayo sa panibagong improvement sa ating Mabuyan Tambayan. Naglagay po tayo ng wire hanggang doon sa pabahay. Titingnan natin. Yung ginabit po nating kuryente nasa almost 200 meters po papunta dito sa ating Mabuyan. Oy! Nadapa si Clifford! Ayaw ba? Naghalo ng balas, buhangin, simento. At dito yung labasan ng tubig. Asa ta mabuhat og guanting? Dire, septic tank. Ada sa likod. Ito na yung septic tank katambay Diyan nilalagay. Sana umulan. Pangit talaga panahon ng tambayan. Nagpagawa din po tayo ng lalagyan ng inahin para masigurado po natin na safety yung ating mga biik, hindi matapakan. So yan yung ginawa. Diyan natin sila pasasanahin katambayan. Patutulugin hanggang masanay. Sa mapagpalang araw mga katambayan, at ngayong araw po ito, pag-uusapan po natin yung mga manok po na mabenta po noon kung may kita pa ba ngayon. Yung mga manok po na pinakamabenta natin dati, yun po yung mga Rhode Island Red, Black Astolorp, Light Sussex, Hubbard, Decal Brown. Sa ngayon po, bahagya po talaga yung pagbagsak po ng demand ng ating mga nabanggit. Ngunit kung kayo po'y mag-uumpisa po sa pag-aalaga ng manok, maganda pa rin po yan alagaan kasi dual purpose yung mga manok po na nabanggit ko po. Sa itlog, napakaganda po mag-produce. Halos araw-araw po ng itlog basta maganda rin yung pagkain, maganda lang yung pag-aalaga, maganda yung pabahay, dapat naka-vaccine. So yan po yung isa sa mga dapat gawin kung kayo po yung mag-aalaga po ng mga ganyang klaseng manok kasi nga yung manok na yan ay napakasensitibo po, madali na po magkasakit, kaya kailangan ng protection. Every 3 months mag-vaccine po kayo o kahit isang vaccine lang po yung ating ibibigay sa ating mga alagang manok ng mga nabanggit ko po o tinatawag po natin ng mga heritage chickens. Sigurado solve po yung itlog at saka pangkarne nyo po. Yung nga lang isa sa mga disadvantage po sa pag-alaga ng ganyang klaseng manok ay hindi po sila naglilimlim. Kailangan nyo po ng incubator. So, ibig sabihin, kailangan talaga ng malaki-laking kapital kung kayo po ay mag-upisa po ng ganyang klaseng manok. Sa ngayon po, sa ating manukan ngayon, yung mga natitira na lang po ng mga heritage chickens ay yung mga tandang na lang kasi naubos na po last year pa. At ngayong taon, wala pa tayong nakukuhang customer, wala pa tayong prospect buyer, wala pang nag-inquire sa atin. Pero kahit pa paano, kung may mga alaga naman po kayo, ay pwede pa rin po kayong kumita po sa pagbibenta ng itlog at saka karne. Sa mga napaplano po mag-alaga ng manok, magnegosyo po ng manok, pwede rin man po talaga na mag-upisa po tayo sa mga heritage chickens po. Ang kagandahan kasi sa heritage chickens ay kahit
mahal yung magiging kapital nyo po sa pag-umpisa, ay nababalik naman po. Lalo na po pag nagpupudyos o kung magpupudyos tayo ng sisiw, ay mabilis lang tayo makapagparami. Kasi mag-incubate lang po tayo, itlog lang po ng itlog sila. Kukuliktahin lang po natin. After a week ng koleksyon ng itlog po nila, pwede na po natin i-incubate. At papalakihin po natin yung mga sisiw. Para po kasi sa akin ngayon, since humina yung ating demand, humina yung bentahan, isa sa mga second option ko po is plan B po dyan sa mga nag-alaga po ng heritage ay yung pag-produce po ng maraming sisiw, papalakihin at ibebenta pang karne. At kung lasa naman po ang pag-uusapan, after a month po na mapakain nyo po yung sisiw nyo po ng pure feeds, sa maganda yung panahon pwede na sila i-range o ilagay sa grow out area. Papakainin nyo po ng mga damo-damo, mga madidiagwa, mga pangmerienda po na mayaman sa protina gaya po ng azola, madidiagwa. Yung lasa ng karne po nila ay nagbabago, para nagiging native na rin po. So hindi nga lang kasing sarap ng native po, pero yung lasa niya po ay maganda, lalo na po pag adobo. Yan yung pinaka the best po sa sa heritage chickens. Pwede din po kayo mag-cross po gaya po na ating mga ginagawa po ngayon, na yung ating mga native pinap-cross po natin sa ating mga heritage chickens. Pwede rin po yung heritage chickens lahat, cross po sila. Maganda rin po, maganda yung karne. Mabilis lang pong lumaki. Hindi mahirap alagaan kasi isang pakainan lang. So kung gusto niya naman po ng pure, wala pong problema. Marami pa naman pong naghahanap po ng mga pure heritage. Sa sisiyo ng heritage po ngayon, talagang napakahina po. Walang bumibili sa atin, mas may kukuha pa o kumukuha pa sa atin ng mga cross upgraded native chicken kumpara po sa mga pure. Kung meron man na naghanap, napakalalayo po ng mga lugar po na gustong bumili, hindi natin kaya na deliveran. So yan yung isa sa mga problema po natin sa pag-aalaga ng pure heritage ngayon. Yung mga RTL at saka ready to breed rooster, kunti-kunti na lang din po yung mga demand sa atin o kumukuha sa atin, hindi kumpara po ng dati. Grabe talaga yung pagbagsak. Pero kung willing pa naman po kayo mag-alaga ng mga heritage chickens, wala naman po problema. Ayun nga, nabanggit ko po na maganda sila mangitlog. At yung karne din po, mabilis lang po lumaki kumpara sa mga native. Kapag market, ang isa sa dapat yung pong pagtuunan, kung kayo po mag-aalaga po ng ganyan. Pwede per kilo, pwede din po kayo magbenta ng per tray po na itlog. Lalo na po na yung itlog ngayon, mahal po yung per tray, nasa 230 to 40 to 50. Pag maganda yung pagkain ng ating mga healthy chickens, para din po yung white leghorn na araw-araw po na yung itlog, basta maganda yung pagkain. Pwede nyo po yung gamitin o gawing pag-produce ng table eggs yung ating mga healthy chickens. Yan yung isa pinaka-best na gawin para makabawi po tayo, kumita kahit papano. At yung karne, mas masarap pa po yan sa broiler, kaya hindi rin po nagpapatalo. Sa broiler po ngayon, per kilo po sa palengke, kung di ako nagkakamali, yung buo nasa 250. So kung kayo po magbibenta po ng heritage chickens, kung ikumpara nyo po yan sa karne ng broiler, napakalayo po ng lasa. Kaya panalo pa rin po yung pag-alaga ng heritage chickens, lalo na po pag yung ating mga heritage chickens pure gaya po ng Rhode Island at saka black, parisan nyo po ng Hubbard, talagang mas gaganda yung karne nila, mas lalaki yung mga produce po natin, mabilis lang po palakihin o tumubo yung mga sisiw, mabebenta po natin agad kung karne yung ating plano. Kahit mahina kumpara po nung dati, kahit papano sa ganyang paraan po makakabenta tayo, makikita tayo. So ano na talaga, diskarte lang po talaga dapat yung ating gawin para makabenta po tayo, para kumita. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si GoTour Channel, Alvin Lubigan, at sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa yung lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye-bye!